Sa ika-4 na palapag, humaharap sila sa mga orc at goblin na mas matibay at mas mabilis kaysa sa huling grupo. May nagmungkahi na gamitin nila ang parehong bitag tulad ng dati. Sinalubong nila ang mga orc, umaatake at pinapa-atras ang mga ito. Ang ating bayani ay masusing pinapanood ang koponan ng biglang may malakas na hangin ng alikabok na humihip. Ipinapakita niya sa lahat na umatras dahil pinaghihinalaan niyang may malapit na tagapangalaga o orc. Kinuha niya ang kanyang bag at nagsimulang tumakbo, pero nahulog si Jaewon at nasaktan habang may isang orc na nakatayo sa ibabaw niya. Si Sun Pil ay tumalon at tinanggal ang orc, pero sinamantala ng mga goblin ang pagkakataon at nasaktan si Hanyul. Alam ni Kim na ang tunay na pagsasanay ay seryosong bagay, at isang pabaya na sandali ay talagang makakapahamak sa koponan. Maya-maya, isang napakalaking figure ng tagapangalaga ang lumitaw sa alikabok, at nagmadali ang mga orc sa labanan. Sinabi ni Kim sa lahat na tumakas at naghagis ng smoke bomb upang takpan ang kanilang pag-atras. Halos hindi sila nakalabas, si Kim ang nanguna at sumisigaw sa kanila na magpatuloy. Sa wakas, nakatagpo sila ng isang nakatagong kuweba at nagpahinga. Tinanong ni Sun Pil tungkol sa halimaw na iyon, at ipinaliwanag ng ating bayani na ito ang tagapangalaga ng ika-4 na palapag, at wala silang ideya kung bakit ito biglang lumitaw. Nababaliw si Sun Pil dahil hindi pa rin nagigising si Hanyul. Ang lason ng sibat ng goblin ay nagdulot ng malubhang sugat. Nagsimula si Kim na maghanap sa kanyang bag para sa lunas pero wala ito kahit saan. Siguradong nahulog ito habang tumatakas sila. Talagang nalulungkot siya tungkol dito, pero wala ng oras para magmukmak sa mga pagkakamali. Tinitingnan siya ng squad, hinihintay na makaisip siya ng plano. Tumayo si Kim at sinabi niyang lalabas siya para maghanap ng tulong at babalik siya agad. Binalaan siya tungkol sa mga panganib, pero si Kim ay parang Jason Bourne sa tutorial floor, kaya umalis siya para magpalipad ng flare. Nagtago siya sa likod ng ilang bato habang may isang orc na naglalakad. Ang tagapangalaga ay nagulo ang karaniwang mga pattern ng halimaw, na nagpapahirap sa pagtukoy kung gaano karami ang naroroon. Sa natitirang isang smoke shell na lang, hindi niya ito pwedeng palpakan. Nagpasya siyang kumuha ng ibang ruta, pinaplano na makarating sa burol sa loob ng 3 minuto upang magbigay ng senyales ng tulong. Pero bago siya makagalaw, isang napakalaking orc ang lumitaw at sumugod, pinagsakluban siya sa lupa. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig habang gumugulong palayo ang kanyang smoke bomb, naglalabas ng makapal na ulap. Pinipigilan ni Kim ang kanyang panga, itinataas ang sarili, kinuha ang signal pistol, at pinaputok ito sa hangin. Tumakas si Kim, gamit ang usok para makatulong na malampasan ang sakit. Alam na alam niya ang lugar na ito. Habang tumatakbo siya, nakita niya ang pasukan sa pagsusulit sa ika-5 palapag. Huminto siya sandali. Karaniwan, agad siyang papasok nang hindi nag-iisip, pero ang pamilya niya ang nasa isip niya. Sa kanyang antas, ang pagpasok ay halos isang hatol ng kamatayan. Kahit ang mga level 4 ay lumalayo sa pintuang ito. Sa likod ng tagapangalaga, wala siyang gaanong pagpipilian. Maaari siyang manatili at mahuli o magpatuloy sa hindi alam. Humugot siya ng malalim na hininga, kinuyumos ang kanyang mga kamao, at umusad. Ang mga pinto ay bumukas at ang liwanag ay bumahas sa kanya. Isang tinig ang umuusbong habang nagsisimula ang background check at natutugunan ang mga kondisyon. Si Kim ay nagising sa isang malawak na berdeng parang. Isang boses ng sistema ang nag-anunsyo na ang antas ng kahirapan ay nabawasan, at lumabas ang isang pagsubok sa pangangaso ng kambing. Walang gaanong pagsisikap, napatumba niya ang kambing. Mas marami pang mga abiso ang nagkukumpirma na pumasa siya sa pagsusulit at nakuha ang kanyang hindi natukoy na kakayahan. Nagulat si Kim dahil dapat dito siya mamatay, pero kakatapos lang ng pagsusulit. Bago siya makapag-react, sumabog ang itim na enerhiya at nagyelo siya. Isang tinig ang humihingi ng kanyang pangalan, ngunit ang ating batang lalaki ay nagulat sa napakapait na dilim. Sumpa ng boses ang kanyang kapalaran dahil nakakuha siya ng baguhan tulad ni Kim. Pinipilit siyang pumili ng pangalan at bumuo ng koneksyon dito. Kinumpirma ng sistema na kailangan niyang sagutin ang kahilingan mula sa isang ego sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan dito.
Biglang bumukas ang mga mata ni Kim nang makita ang kanyang kapatid at si Tae-sik na nakatayo sa tabi ng kanyang kama, nagulat na gising siya. Ipinaliwanag ni Tae-sik na siya ay natagpuang walang malay sa ikalimang palapag 2 linggo na ang nakalipas. Nakita ng mga manlalaro ng guild ang kanyang signal flare at dumating upang makita ang tagapangalaga na tumatakbo. Nakaramdam ng ginhawa si Kim nang malaman niyang ligtas sina Sunpil at ang squad. Mamaya, sa tabi ng bintana, tinawagan niya ang kanyang ina at pinakalma siya na ang insurance ay sumasaklaw sa lahat. Nangangako siyang tatawag kapag kinumpirma na ng mga doktor ang kanyang paglabas. Pero sa kaibuturan, alam niyang may nagbago pagkatapos dumaan sa ikalimang palapag, ngunit siya'y nasa level 1 pa rin. Isang singsing ang lumitaw sa kanyang daliri, at ngayon ang ating lalaki ay nasa labas ng gusali ng Korean Association. Nagkalat ang mga bulong-bulungan habang bumabalik si Kim sa pamamagitan ng portal. Habang nag-e-ensayo ang mga bagong manlalaro sa unang palapag, lahat ng mata ay nakatutok sa kanya habang naglalakad siya sa landas ng gubat. May isang manlalaro na nagtanong kung bakit kilalang-kilala si Kim. Sabi ng kaibigan niya, dahil hindi makapag-level up ang guide, pero sabi ng lalaking may guwantes, hindi na iyon ang dahilan. May iba na ngayon. Ang portal ay bumukas at isang hukbo ng malalaking orc ang lumabas. Si Kim, na kilala bilang pumatay sa tutorial, ay nakatayo ng walang takot habang ang mga goblin ay nagmamadali pasulong na may mga nakataas na armas. Ang singsing sa kanyang daliri ay nagningning, at isang demonyong espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay kumikislap ng pulang liwanag habang siya ay kumikilos. Ang mga halimaw ay nag-aalangan habang nararamdaman nila ang panganib. Si Kim ay sumugod pasulong at pinatay sila sa isang iglap. Ang kanyang espada ay nag-iiwan ng mga guhit ng maliwanag na enerhiya sa likuran. Siyempre, tumalon siya ng mataas at nagbigay ng huling suntok na nagkalat sa kanilang mga katawan. Habang siya ay nakikipaglaban, naaalala niya si Igo na humihingi ng pangalan. Sa isang ngiti, pinili niyang tawagin itong Lu. Ang status window ay kumikislap, at si Igo ay tumugon ng may kasiyahan. Ang natatanging kakayahan ni Kim ay nagbibigay daan sa kanya na makabuo ng ugnayan kay Igo. Ang kanyang antas ay nananatiling pareho, ngunit ang kay Lu ay tumataas ng exponential sa bawat pagpatay. Tinitigan ni Kim ang bag ng mga purpurang bato, naaalala kung gaano siya natatakot sa 2 orc lang. Ngayon, ang pagkuha ng mga kristal mula sa kanila ay parang tunay na hamon. Nagpahinga siya sa isang berdeng gubat 1 buwan na ang nakalipas, casual na tinitingnan ang kanyang status window. Ngayon ay nagpapakita ito ng pambihirang kakayahang kumonekta sa mga ego. Masaya siya na nagmadali siyang pumunta sa tore pagkatapos umalis sa ospital, kahit na magagalit ang kanyang kapatid. Ang kanyang info window ay sa wakas nagbabago sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, at hindi siya makapagpapaantala. Sa sandaling iyon, wala siyang kaalam-alam kung paano makipag-ugnayan kay Igo. Nagsimula siyang sumigaw ng kung anong uri ng spell habang nagwawala ang mga kamay, pero walang nangyayari. Naiinis si Kim at umupo habang napagtatanto kung gaano siya katawa-tawa. Habang siya'y nahihiya na banggitin pa si Lu, biglang may lumabas na pulang liwanag at isang lumulutang na bilog ang lumitaw. Pumasok ang boses ni Igo, sinasabing si Lu ay tinawag ngunit wala pang anyo. Dahil hindi alam ni Kim ang ginagawa niya, bukas ang hitsura ni Lu para sa lahat. Ang bilog ay nagsimulang sumipsip ng mga bagay sa paligid, hinihigop ang madilim at maliwanag na enerhiya. Pagkatapos, bigla na lang itong nagsimulang sumipsip ng lahat ng nasa paligid nito, kasama na ang bag ng mga kristal ni Kim at ang kanyang mga damit. Halos hindi niya mahawakan ang kanyang salawal habang umiikot ang hangin sa paligid niya. Ang enerhiya ay unti-unting nawawala at isang itim na demonyong espada ang lumulutang sa hangin. Kim ay nakatitig sa hindi makapaniwala, nagtataka kung ito nga ba si Lu. Binuksan ng espada ang pulang mata nito, tinawag siyang tanga, at pinagsabihan siya dahil paulit-ulit ang tanong. Kinuha ni Kim ang espada at tinanong kung ano talaga ang isang Igo. Hinala niya na baka parang kaluluwa ito, pero mabilis na sinabi ni Lu na malayo siya. Ngayon na nasa mga kamay ni Kim, nagrereklamo si Lu tungkol sa sobrang pab-aya na pagtrato sa kanya. Tinanong ni Kim kung kaya nitong gumalaw mag-isa, pero sinabi ni Lu na hindi.
Tinanong niya kung ang isang igo ay maaaring magpalit ng may-ari, at ipinaliwanag ni Lu na nangyayari lamang ito kung pumayag ang may-ari. Bago makapagtanong pa si Kim ng iba, binalaan siya ni Lu na kung mamatay ang may-ari, mamamatay din ang igo, kaya walang silbi ang pagtataksil. Nagtataka, tinanong ni Kim kung nakakaramdam ba ng sakit si Lu, at muli, ang sagot ay hindi. Nang hindi nag-isip ng 2 beses, kumuha siya ng isang bato. Isang notification ang nag-alok na iyon ang sensasyon ng sakit, kaya nagpasya siyang subukan ito at bigyan si Igo ng tunay na lasa ng buhay. Pagkatapos ng pinakahuling laban sa isang orc, nakakuha si Lu ng karanasan, umangat ng antas, at pinataas ang mga estadistika nito sa bawat natalong kaaway. Pagkatapos ng laban, napansin ni Kim na matagal nang naruroon si Lu at naging mausisa siya. Tinanong niya kung namimiss ni Lu ang mga lumang araw. Inamin ni Lu na ang pag-alala sa mga panahong iyon ay nagpaigting ng kanyang pagnanais na pumatay, na kanyang ikinahiya. Nabigla si Kim dito, pero mabilis na pinuri ni Lu ang vibe ni Kim at nagpalit ng paksa. Sa isang backpack na puno ng mga kristal, natapos nila ang kanilang pangangaso. Iminungkahi ni Kim na mag-explore sa kabila ng gate sa susunod, ngunit pinayuhan siya ni Taesek na huwag gawin iyon. Kamakailan lang, 4 na American rankers ang namatay matapos ipagpalit ang isang C-rank gate sa isang F-rank gate. Ang mga kakaibang gate ay nagsimulang lumitaw sa unang pagkakataon sa loob ng 23 taon, eksaktong panahon ng makilala ni Kim si Lu. Pinabayaan niya ito at uminom ng kaunti mula sa kanyang inumin. Muling nagbabala si Taesek pero tahimik lang si Kim. Bago umalis, pinasalamatan siya ni Kim, at nagbiro si Taesek sa pagtawag sa kanya bilang tutorial killer. Sinabi ni Kim na tigilan na niya. Nang bumukas ang elevator, tiningnan ni Kim ang kanyang telepono. Kahit na may babala, hindi siya maka-address dahil halos hindi niya lang matakpan ang interes ng kanyang utang. Habang nag-scroll sa mga job listings ng Gate Hunter, nag-click siya sa isa at tumawag, kumbinsido na walang masamang mangyayari. Mamaya, sa isang coffee shop, nakasalubong ni Kim ang kanyang squad leader, si Song Soo. Pagkatapos ng mabilis na pagpapakilala, tinanong ni Song Soo kung ito ang unang pagkakataon ni Kim na sumubok sa Gate Hunt. Tumango si Kim, at ibinigay ni Song Soo sa kanya ang isang kontrata na naglalahad kung paano nila paghahatian ang mga nakuha at anumang parusa. Nagpasya sila sa kagamitan sa pamamagitan ng isang sistema ng loterya. Pagkatapos basahin ni Kim ito, sinabi ni Song Soo na magkita sila sa Guri Station sa loob ng 2 araw. Binibigyang diin na hindi pwedeng malate. Pagdating ng araw, nagtipon-tipon ng maraming mangangaso sa harap ng gate. Ang mga patuloy na pintuan na ito ay nag-aalok ng mas kaunting loot ngunit mas ligtas, kaya't sikat ito sa mga mangangaso. Ang grupo ay naglalakbay sa loob ng piitan. Napansin ni Kim ang 2 bagong mandirigma na nangunguna, kasama ang isang lalaki at isang babae na sumusunod sa likuran, sinusubukang magkasundo kung paano magtulungan mula nang magkakilala sila online habang naghahanap ng mga trabaho. Bigla, itinaas ni Song Soo ang kamay niya para huminto ang lahat. May tunog na umaabot mula sa mas malalim na bahagi ng piitan. Inilabas niya ang kanyang pana at binalaan na may mga halimaw na paparating. Ganoon na lang, isang hukbo ng mga patay na naglalakad ang sumugod sa kanila. Sumigaw si Song Soo para sa tank na itinaas ang kanyang kalasag nang biglang sumugod ang isang halimaw sa kanya. Ang mga mandirigma ay sumugod habang si Song Soo ay nagpapapana, tumama sa isang zombie sa noo. Kahit na tumama sila, mahirap patumbahin ang mga patay na nabubuhay. Sa isang iglap, sumugod si Kim at nagsimulang maghiwa sa mga zombie ng napakabilis. Sa loob ng ilang sandali, lahat ng mga zombie ay nasa lupa na may dugo sa lahat ng dako. Nakatayo lang ang squad doon, naguguluhan sa kanilang nakita. Bago pa makapagpalipad si Song Soo ng isa pang palaso, tapos na ang laban.